mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nagkaisa upang gwardyahan ang bahay ng dating Pangulo. Kitty Duterte natatakot daw na baka pasukin ang bahay ng dating Pangulo ang kanyang ama. Humingi ng tulong sa mga tao. At ang tanong ay, kung walang tinatago, bakit natatakot? Ano ang nasa loob ng mga bahay ng mga Duterte? At parang nakita na natin ito. Kibuloy Part 2. Halika at pag-usapan mga kaibigan. Itinanggi ng CIDG ang umano'y planong salakayin ang bahay ni former President Rodrigo Duterte sa Davao City. Pero hindi naniniwala ang mga taga-suporta ni FPRRD. Sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City ang kanyang mga taga-suporta. Sarap ito ng umuugong na balita na plano raw itong salakayin ng mga pulis. Matapos mag-deploy ang PNP na 30 tauhan sa Special Action Force at 70 operatiba ng CIDG mula sa Luzon. Isang drone din ang napansin ng mga Duterte supporter na umikot sa lugar kaninang alas 4 ng madaling araw. Ilang mga supporter ni former President Rodrigo Duterte ang piniling manatili at magbantay sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City dahil nga sa sinasabing gagawing raid o search ng PNP. Nalaman ng mga Davaoenyo ang umano'y surprise raid sa mga bahay ng dating Pangulo mula sa Facebook Live ng isa sa mga supporter at volunteer. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano siya ng tawag mula kay Kitty Duterte na humihingi ng tulong sa mga tao. Aniya ramdam niya ang takot sa pag-uusap nila sa planong pagsalakay sa kanilang mga bahay. You know, alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared, but she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Natatakot si Kitty Duterte daw na pasukin ang bahay ng ama. Kibuloy Style Part 2 ba ito? Bahay ni FPRRD binabantayan ng mga supporter dahil sa posibleng raid. May tinatago ba talaga? Isang tanong na parabang sumabog mula sa parehong script ng Kibuloy Style drama. Ngayon, nasa part 2 na tayo. Hindi na ito tungkol sa pastor. Ngayon, bahay na ni FPRRD. Ang Doña Luisa Subdivision sa Davao City ay tila ordinaryong lugar lang. Tahimik, walang kapansin-pansin. Pero bakit may mga taong nagbabantay? Hindi mga pulis, hindi media, kundi mga supporters. Bakit? Dahil may raid na raw na mangyayari. Oo, raid, tulad ng kay Kibuloy. Pero ngayon, bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang target. Kaya ba ito ang Kibuloy Style Part 2? Biglang pumasok ang pangalan ni Kitty Duterte. Hindi siya umarte na parang anak ng dating Pangulo. Hindi siya nagpakitang palaban. Bagkus, humingi siya ng tulong. Pero bakit? Kung wala naman silang tinatago, bakit humingi siya ng tulong sa mga tao? Kung wala kang tinatago, bakit ka natatakot? Simple lang ang tanong, pero ang sagot hindi kayang idaan sa simpleng wala lang. Habang ang mga supporters ay nagtitipon sa labas ng bahay ni FPRRD para magbantay laban sa posibleng raid, si Kitty Duterte ay tila umiiwas, lumalayo at nananahimik, parang replay ng isang eksena. Pero ngayon, bakit tila natatakot ang anak? Ano ba ang meron sa loob ng bahay ng mga Duterte? At bakit parang ayaw nila itong pasukin ng kahit sino? Ngunit hindi lang ito tungkol sa takot. Ito ay usapin ng liwanag at dilim, ng katiyakan at haka-haka. At kung totoo kang walang bayid, bakit may kaba? Habang patuloy ang pagbabantay ng mga loyalista sa labas ng tahanan ni Duterte, patuloy din ang tanong sa isip ng bayan. May Kibuloy Style Part 2 ba talaga? At kung oo, ano ang mangyayari? Therefore kaibigan, sa gitna ng katahimikan, may sigawan ng tanong.
Sa harap ng gate ng bahay ni FPRRD, may bantay, hindi para umatake, kundi para pigilan ang katotohanan na maaaring kumatok anumang oras. At sa bawat minutong natatakot si Kitty, lalong lumalakas ang tanong, bakit? Kung umabot ka sa puntong ito, hindi mo na kailangan ng sagot dahil sa napanood mo kaibigan, ikaw na mismo ang bumuo ng teorya, ikaw na humusga kung may tinatago o may kinakatakutan. Kibuloy Style Part 2 o mas malalim pa rito. I-comment mo sa ibaba mga kaibigan ang iyong saloobin upang malaman ko rin ang iyong kuko. Dahil minsan ang bahay na ayaw pasukin, yun ang may pinakamaraming laman. Have mercy o God. Kawikaan 28 verse 13. Ang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag nito at tumatalikod ay kakamtan ang kaawaan. Sa gitna ng mga usaping puno ng takot, pagtatago at bantay ng mga tao sa pintuan ng katotohanan kaibigan, ipinapaalala sa atin ang salita ng ating Panginoon Diyos na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtatago, kundi sa pagbubunyag at pagsisisi. Maari may mga bahay na pinangangalagaan laban sa pagbusisi. Maari may mga pamilyang takot na masilipan, ngunit ang tunay na liwanag ay ang liwanag ng ating Panginoon Kristo na hindi natatakpan ng mga pader o ng katahimikan. Si Jesus ang daan patungo sa kaginhawaan ng konsensya. Hindi siya kumikilos sa takot, kundi sa katotohanan kaibigan. Hindi siya nagtatayo ng hadlang, kundi nagpapabukas ng puso. At higit sa lahat, hindi siya natutuwa sa pagtatago ng kasalanan, kundi sa taos-pusong pagsisisi. Kahit kung may bahaging natatakot tayong ipasilip sa ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Jesus ay hindi maghahatol, siya ay magpapatawad. Kung tayo lalapit na may bukas ng puso at aminin ang ating mga pagkakasala at humingi ng pagpapatawad sa ating Panginoon Jesus, sa ating Panginoon Diyos, hindi bantay ang darating, kundi tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos, na ikaw po ang liwanag na tumatanglaw sa amin, sa aming mga kadiliman. Sa gitna ng takot, tulungan niyo po kaming maging totoo. Tulungan niyo po kaming ilapit ang aming mga lihim sa iyong paanan, hindi upang kami hatulan, kundi upang kami mapalaya. Ikaw ang aming katotohanan o aming Panginoon Diyos, at sa iyo kami ay ligtas. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan ang aming Panginoon Diyos, at patuloy niyo pong alagaan ang pamilyang Duterte at gayon din ang mga supporters at lahat ng mga Pilipino at maging ang aming mga leaders. Gayon din ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan ang aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatamasa mo't hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.